Alright, what's up? Kumusta mga kaibigan? And welcome back sa ating YouTube channel. Ang YouTube channel na kung saan ay pinag-uusapan at nag-share tayo ng mga informative vlogs. At hindi lang basta-basta informative vlogs mga kaibigan, kundi based on experience informative vlog. So nasubaybayan nyo ang aking kwento simula nung ako ay nagpunta sa Poland hanggang sa nakarating dito sa Italy. At hihimay-himayin natin mga kaibigan, marami tayong mga pag-uusapan. So, direct to the point mga kaibigan, ay pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba mga kaibigan ang mga naging trabaho ko dito nung wala pa akong dokumento dito sa Italy, okay? So, recently, last vlog mga kaibigan ay pinag-usapan natin yung trabaho ko ngayon dito sa Italy. So, bagong lahat mga kaibigan merong isang viewer ang nag-comment sa atin sa YouTube channel doon sa previous vlog natin, yung trabaho sa Italy. Nag-comment siya mga kaibigan na madali lang naman daw para sa akin na manirahan dito sa Italy, magkatrabaho dahil meron daw akong asawa. Okay? At tama naman yung sinabi niya din na dito sa Italy, bawat kibot mo kailangan mo ng dokumento. So, kaibigan, kung mapapanood mo to para sa ito at i-share ko sa iyo kung ano yung hirap na pinagdaanan ko dito sa Italy, kahit na may asawa ako sa sinasabi mo, gaya ng sinasabi mo, So, 6 months lang ako nagstay sa Poland. At ang visa ko noon ay multiple entry, D-type, national visa, ganyan. And tumawid ako dito sa Poland last May 2022. And valid pa naman yung visa ko. Mag-expire siya ng September 2022. And technically, by papers, by law, isa akong turista dito sa Italy. Pero nag-decide ako na dito na magpakasal. Okay? So, yung asawa ko nandito at hindi siya Italiana, pero buong pamilya naman niya ay nandito. So, hindi din ako TRC holder. So, wala akong ibang papel dito. Wala akong dinala dito kundi yung visa ko. Yun lang talaga ang papel na pinanghahawakan ko. And then, nag-decide kami mga kaibigan na, ayun na, mag-stay na dito. And bago ang lahat ng yun, aware kami mga kaibigan sa sitwasyon na mararanasan namin dito. Alam namin na mahirap yung magiging proseso dahil tong move na ginawa namin mga kaibigan, alam namin suntok sa buwan. Alam namin na imposible. Alam namin na mahirap dahil hindi yun yung normal na proseso Dahil ang normal na proseso dito mga kaibigan para makapunta ka sa Italy, petitioning ka ng asawa mo, ng magulang mo, ganyan. So, hindi na natin tatalakayin yun. Dito tayo mag-focus sa maling ginawa namin. At, yun. Yung ginawa namin na risk mga kaibigan, nag-cause siya ng isang napakalaking problema. At yung problema na yun mga kaibigan, ito. Yung pinaharap kong sitwasyon na 1 taon na akong walang dokumento, umabot sa punto mga kaibigan na rejected ang aking document at sadyang talagang napakagaling lang ng abogado namin at nahilot pa. Talagang inaas na ako noon, inaantay ko na lang na na pauwi na ako ng Pilipinas ng gobyerno ng Italia. Pero awa ng Diyos, nagkaroon ako ng dokumento at i-share ko sa inyo next vlog kung ano yung proseso na pinagdaanan ko. Ano ba yung mga naging trabaho ko dito, So, una, pagdating ko dito ng May 2022, nung June, yan, the following month, nag-scroll na ako sa Facebook hanggang sa nakakita ako ng isang Pinoy. May-ari siya ng catering at naghahanap siya ng staff, okay, na marunong mag-design, na willing magtrabaho ng ganitong oras from 8 o'clock ng umaga, laging call time yon hanggang sa madaling araw kasi nga catering services yon. So expected mo na ang tapos nun madaling araw na o hating gabi na. So luckily mga kaibigan nakausap ko siya at hinire niya ako under the table bilang isang waiter at isang designer. So sa ibang bayan pa yon. So simula sa bayan namin pumupunta ako doon, gumagastos ako ng 10 euro para sa pamasahe ko. At pinapasweldo niya ako ng humigit kumulang 80 euro, 70, 100, 120. Depende sa bigayan mga kaibigan. At yung trabaho ko na yun hindi siya araw-araw Siya every weekend ganyan. And minsan nga hindi pa every weekend yung nagiging trabaho na yan. So, just to give you an idea, ang cost of living dito sa Italy napakamahal. So, gaya namin na
mag-asawa, nagbabayad kami ng 400 euro na bahay, tapos gastos pa namin sa bills at sa pagkain namin at sa mga other expenses namin. So imagine, sumusweldo ako ng, pagpalagyan natin ng 80 euro, isang linggo. So, hindi talaga siya sapat. Okay, so napakahirap. Doon pa lang sa part na yun, napakahirap na. And then, hanggang sa, mga kaibigan, nagkaroon ako ng isang trabaho, one-time trabaho, isang araw lang yun. May nag-alok sa akin na maglinis ng bahay, 4 hours, yan. And then, ang per oras dito, nagbabayad sila 10 euro. Ganon, pagka mga part-time linis. So, binigyan nyo ako ng 4 hours na trabaho, naglinis ako ng isang araw lang din. At hindi naman ako mapili sa trabaho, ginrab ko talaga yung opportunity na yun. Sige, pera yan eh. Diba? So, isang beses lang yun. Pero binigyan ako ng 50 euro nun kasi magaling daw ako maglinis, sabi ng lalaki. So, yun, naglinis ako. Tapos, nagkaroon din ako ng isang Pinoy din na amo. Ano siya, may-ari ata siya ng empresa, if I'm not mistaken. Hindi ako sure Pero binigyan niya ako ng isang linggong part-time. Pakyaw yun, maglilinis din ng clinic. So, medyo nagkaroon ako ng medyo magandang kita nun. Pero syempre, pagtapos nun wala na kasi isang linggong linisan lang yon. At dito din yon sa ibang lugar, doon sa ibang lugar yon. Kaya laging cut sa expenses ko yung pamasahe sa train kasi galing pa ako na ibang bayan eh. Tapos hanggang sa nagkaroon din ako ng dumating ako sa point na mga kaibigan na gumawa ako ng sarili ko. Since nasa catering services ako, since nasa ako nakakapag part-time ako sa mga designing ganyan, gumawa ako ng sarili kong identity, which is yung likha. So nakakuha ako ng mga client, mga kaibigan from iba't ibang lugar dito sa Italy. Naggagawa ako ng mga backdrop nila, nagde-design ako ng mga events nila, and minaximize ko na yung opportunity na yon, mga kaibigan. Gumawa na din ako ng mga souvenir, invitation, etc. Ginagawa ko yun for survival. Literal, for survival ginagawa ko yun. Kasi nga, wala akong trabaho eh. Wala akong domento. Napakahirap ng sitwasyon ko nun dito eh. Hanggang sa, nagtatak na din ako ng mga t-shirt, nagtatak ako ng mga jersey sa basketball, ganyan. Yun ang ginagawa ko. Tapos, dumating sa punto na, mga kaibigan, nagkaroon din ako ng isang bagsak na part-time, 3 days. May kasama ako yung kakilala ko sa lugar namin. Nagpulot ng mga dahon, tapos nagwalis, tapos itinapon, ganyan. 3 days din kami part-time doon. Yung 10 euro per hour din yun, tapos whole day, 7 hours, gano'n. So, kahit paano, nagkakaroon ako ng pumapasok na pera sa akin, kahit pangkain lang namin, ganyan. Last year din nangyari yon. Tapos hanggang sa mga kaibigan, nagkaroon din ako ng chance na mapagpintura ng bahay ng isang Pinoy dito. 4 days ata ako nagpintura nun. Tapos pagtapos nun, wala na. Pero ganun din ang bayaran, 10 euro. So, hindi talaga nagiging sapat yung income natin nun kasi hahanapan ka talaga ng dokumento eh. Kahit nga yung Pinoy na nakasama ko, sabi sa akin, gusto niya akong kunin ang problema, wala akong dokumento. And then, dumating din sa point na mga kaibigan, nagkaroon ako ng chance na makapagtrabaho bilang isang sushi man. So, ang problema nga lang doon sa sushi man na yun, mga kaibigan, napakalayo. Talagang bike lang. Tapos yung location ng restaurant na yun, sa highway. Tapos gabi lang ako pinagtatrabaho kasi nga baka makontrol ako ng police. And then, ayun nga, since gabi niya ako pinagtatrabaho, umuwi ako alas 11, alas 12. Tapos nakabike lang ako. Lagi akong nabubuhay sa takot kasi baka mamaya mapano ako eh. Kumbaga, kaligtasan ko na yung doon, nakasalalay doon. Mamaya maaksidente ako. Wala nga akong dokumento, saan ako pupulutin, di ba? O mamaya, kung ano nangyari sa akin masama doon wala. Kawawa naman ako, di ba? Tapos yung 3 days lang ako nakapagtrabaho doon kasi ayun yung concern ko. Pasensya, wala talaga tayong magagawa. Ganun talagang buhay ko dito sa Italy. Nung wala pa akong dokumento, no? Tapos yun, dumating din sa point na ito na, yung naging trabaho ko dito. Nagplansya ako, linis-linis ako dito sa hostel na pinagtatrabaho ako ngayon. Dati doon talaga ako nag-umpisa, tapos under the table lang din yung bayad. Literal na 2 hours a day ang trabaho ko dati, tapos hanggang sa naging 5 hours,
Tapos kumukuha lang ako ng monthly ticket para medyo makamenos ako sa gastusin ko sa ticket. Tapos syempre, hindi naman pwedeng laging ganun yung sitwasyon ko na under the table, di ba? Hindi pwedeng wala akong kontrata, lagi ako nabubuhay sa takot na baka makontrol ako, mga kaibigan. Tapos yun na. Hanggang sa the rest is history, mga kaibigan. Tinulungan ako ng boss ko na magkaroon ako ng dokumento dito at sa tulong din ng aming napakagaling na abogado finally, mga kaibigan, ako'y tao na dito sa Italy at ako'y normal na, taxpayer na ako, mga kaibigan. Kompleto na ako, may doktor na ako, may identity card na ako, may permit to stay na ako, may trabaho na ako at normal na ako nabubuhay dito sa Italy. And yun, mga kaibigan, to conclude, napakahirap. Knowing na nandito ang asawa ko at ang buong pamilya niya, ako mismo na may sumambot sa akin, nahirapan ako, mga kaibigan. Paano pa kaya yung mga kababayan natin na tumatawid na lang ng mga walang kakilala dito, di ba? Yung mga nakilala ko, yung mga namit ko noon, na umuwi na lang, nagpunta na ng ibang bansa o bumalik na lang ng Poland. Ano pa yung naging sitwasyon nila? Kaibigan, dun sa nag-comment, hindi po madali. Hindi mali po yung sinasabi mo na madali lang para sa akin. Sadya lang talaga, mga kaibigan, na yung ginawa kong move, nagbunga. Pinagpala ako ni Lord, napakaswerte ko. Dahil yung imposible, naging posible sa tulong niya. Talaga namang ilang kandila ng tiniri ko, ilang simbahan ang sinimbahan ko. Dahil lang sa ganun kalaki yung problema namin, no? So yun, mga kaibigan, napakahirap. Napakahirap talaga ng sitwasyon dito, lalo na pag wala kang dokumento. Tapos ako, wala akong TRC nun. Wala akong choice kundi magstay dito sa Italy. Yung iba kasi may TRC pa, nakakabalik pa ng Poland, nakakahanap pa ng ibang way. So ako, yun talaga. Meron nga akong kakilala yung isa sa kapatid ng isa sa mga subscriber ko. Ano siya? 10 years na siya dito sa Italy. Wala pa rin siyang papel. Hindi pa rin siya nakakauwi ng Pilipinas. Hindi pa siya nakakapagbakasyon. At part-time na yung trabaho niya. So imagine, paano niya nagawang makapag-survive ng gano'n, di ba? So gusto ko siyang ma-meet. Gusto ko siyang matanong kung ano yung mga niya, yung pinagdaanan niya. Kasi alam kong mas mahirap yung pinagdaan niya kumpara sa akin. Kasi may asawa ko dito eh. So yun lang, mga kaibigan. Hindi talaga madali. Survival. At yun, next vlog, pag-usapan natin kung ano yung naging proseso ko ng pag-apply ng dokumento at paano nangyari. Diba? So, yun lang. Maraming salamat sa panonood nyo sa amin. At road to 5,000 subscriber na tayo. Diyos ko, konting-konti na lang. Diba? Peace out. God bless.